Ilang araw bago ang paggunita sa Semana Santa, inaasahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang unti-unting pagdagsa ng mga pasaherong pauwi ng kanilang mga probinsya. Kaya naman puspusan na ang paghahanda ng CAAP para tiyakin ang maayos na biyahe at seguridad ng ating mga kababayan. Nagbabalik si Ryan Lesigas. Inaasahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang 7 to 10% na increase ng pasahero sa kasagsagan ng Semana Santa ngayong taon. Kaya naman ngayon pa lang, nakalatag na ang plano ng CAAP para paghandaan ang buhos ng mga pasahero. Nakahanda na daw ang 44 na CAAP-operated airports ng Oplan Biyaheng Ayos Holy Week 2024 sa oras na i-activate na ito ng DOTR. Base sa datos mula sa CAAP Aerodrome Development and Management Service, nitong 2023, umabot sa 4.4 million ang mga pasahero ang dumagsa sa mga paliparan sa bansa mula Marso hanggang Abril. Mas mataas ito ng 1.2 million sa naitalang 3.1 million passengers na naitala noong 2022 sa kaparehong buwan. Para matiyak na may patutupad lahat ng mga kinakailangang serbisyo, magpapatupad ng no-leave policy ang CAAP. Kamakailan lang ay nagsagawa na rin ng bomb simulation ng CAAP sa iba't ibang paliparan bilang bahagi ng preparasyon sa influx ng mga pasahero. Inatasan din ang lahat ng airport managers na magsumite ng airport and communication plans para matiyak ang ligtas, reliable at convenient sa mga paliparan. Samantala, opisyal nang binuksan sa publiko ang Passenger Terminal Building 2 ng Port Operations Building ng Dumaguete Port. Merong mga modernong pasilidad at amenidad ang nasabing Port Operations Building na inaasahang magdadala ng mas magandang serbisyo sa mga pasahero na maghihintay ng kanilang biyahe sa pantalan. Ang pagdagdag ng pangalawang terminal ay magbibigay daan para maasikaso ang lumalaking bilang ng mga pasahero na dumadaan sa Dumaguete Port. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.